Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa at pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay at gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas at himno ng lalawigan ng Quezon. Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kailas ng sinanalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mo pagkaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, luman ang araw ng walhabing pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang bayan kung sinilangan ay tunay kong pinamahal. Ang bayan kung tinubuhan dapat nakinig karangan. Tahimik at maligaya, palilang nalulungkot. Sagana sa lahat ng bagay, sa dagat at kabundukan. Ito ang aming lalawigan, pinagpala ng may kapal. Ang buhay ay mapayapa, sa lahat ng dako, sa lahat ng nayon. Lalawigan ng Quezon, lalawigan ng Quezon, ay aming tinatanghal. Lalawigan ng Quezon, ay aming minamahal. Maaari na pong umupo ang lahat. Muli, magandang umaga po sa atin ho mga kalalawigan, nakapiling ho natin sa umagang ito, kaalaman at kagamitan ng atin pong inihandog sa atin ho mga kalalawigan na benepisyaryo po ng Lingap sa Mamamayan, Tulong Pangkabuhayan, Trabaho at Negosyo Program, Stand on Skills, Livelihood Kits Distribution. Magaganap po sa umagang ito. Nabubulol na tuloy ako. At syempre, magandang umaga rin ho sa atin hong SLP beneficiaries para ho naman sa atin hong meet and greet. Kasama po si Governor Dr. Helen Tan. Bagaman, nabanggit ho natin kanina na hindi pa ho tayo kasama ngayong batch para ho sa bibigyan ng livelihood kits. Pero wag ho kayong mag-alala. Malay nyo, may surpresang announcement po sa atin si Gov para ho sa susunod na schedule ho ninyo. Okay, palakpakan po natin si Governor Dr. Helen Tan. At syempre,
Ganon din po, ipalakpakan po natin ang ating mga nasa harapan, ang ating pong Peso Manager, Ma'am Jen Aguirre. Palakpakan po natin. Ating pong Project Development Officer ng Provincial Government of Quezon, Sir Lawrence Velasco. Palakpakan po natin. Tayo po yung nagpapasalamat din po sa ating partner school, ang RBSM. Palakpakan po natin ang RBSM sa pangunguna ni Sir Rob Sigara, Sir. Maraming salamat po. At syempre, katuwang din po natin dyan ang 4K Party List. Maraming salamat po sa 4K, Ma'am. Ma'am Glenda, Kong Glenda, maraming salamat po. Atin pong simulan ng ating programa, pambungad na pananalita, magmumula po sa ating Provincial Employment Service Office Manager o PESO Manager. Palakpakan po natin kasi sa kanila ho galing ang pondo ng ating hong livelihood kits ngayon pong umagang ito sa kanila pong tanggapan. Palakpakan po natin si Ma'am Jenicel P. Aguirre. Maraming salamat, Sir Dave. Magandang araw po sa ating lahat. Merry Christmas po! Ayan, pakibati nyo nga po ang inyong katabi. Sabihin po sa inyong kanan, maligayang Pasko. Sa inyong kaliwa, pakisabi nga po, sana ako ay aginaldo sa'yo. Yan, tunay kaya? Regalo kaya sa atin ang ating pong mga katabi? So muli po magandang araw. Una po ang ating pagbati sa ating pong ina ng nalawigan ng Quezon, ang ating pong minamahal, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan po natin. Bagamat hindi po natin kasama sa araw na to, binabati rin po natin at pinasasalamatan ang ating pong Vice Governor 3rd Alcala. Palakpakan po natin si VG 3rd. Binabati ko rin po ang aming pong katuwang po ng aming tanggapan ng Provincial Public Employment Service Office, ang ating pong officer. Yan, siya po ang in charge sa mga livelihood programs or projects ng ating pong lalawigan, si Sir Lawrence. Sir, good morning po. Sa lahat po ng mga tumutulong at sumusuporta po sa mga gawain po ng pamahalaang lalawigan, sa mga gawain po ng Public Employment Service Office at sa pag-prepare nito pong ating venue, nitong ating activity para sa araw to. Maraming salamat po sa inyong lahat. So dahil Pasko na, di po ba, pag buwan na ng Disyembre sa atin nga po sa Pilipinas, ang mga Pilipino, basta dumating na ang Burr Month, September pa lang, Pasko na sa atin, di po ba? Naghahanda na tayo, ano kayang ibibigay nating regalo sa ating mga mahal sa buhay. At nag-iisip na rin tayo, no? Excited na rin tayo, ano kayang matatanggap din nating biyaya mula po sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, sa araw na to, nagpasya po ang ating mahal na gobernador na ibibigay po sa inyo ang mga biyaya na alam po natin na talagang excited na po kayong matanggap. Tama po ba? Excited na po ba kayo? Kung totoo pong kayo excited na matanggap ang mga biyayang ito, parinig nga po ng isang malakas na palakpakan. Ayan, Gov, excited na daw po sila. Kita naman po ninyo, maraming salamat po kay Sir Rob ng RBSM at sa kanya pong mga kasama sa pag-prepare po nitong ating mga biyayang inyong matatanggap sa araw na to. At sana po, ang mga biyayang ito na ipagkakaloob po sa inyo ng ating pamahalang lalawigan ay hindi lang po magsisimula at magtatapos doon sa pakiramdam na excited kayo, masaya kayo na matatanggap to. Sana gamitin niyo po ito para ang mga tao po na inyong makakasama sa pagnenegosyo, yung inyo pong mga magiging customers, no, sa inyo pong negosyo, ay maging excited din, maging masaya din habang tinatanggap po nila ang inyo naman pong serbisyo. So ang aming pong hiling ay pagyamanin po ninyo, paunlarin din po ninyo ang mga biyayang inyong matatanggap. So muli po, magandang araw po at maligayang Pasko sa ating lahat. Maraming salamat po, Ma'am Jenicel Aguirre. Palakpakan po natin ang ating PESO Manager at ang tanggapan po ng PESO. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon naman, atin din ho ang pakinggan ng mensahe ng pagsuporta
aktibo ho para sa mga livelihood programs ng Provincial Government of Quezon. Palakpakan po natin ang ating Project Development Officer 3, Sir Lawrence Joseph Velasco. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan po, gagayahin ko po si Ma'am Jen. Itaas nyo nga po yung kanang kamay ninyo. Ayan, sabihin nyo po sa nasa kanan nyo, napakaswerte mo. O gumante, itaas ang kaliwa. Tapikin na nasa kaliwa, sabihin mo, baka kunin ka na ni Lord. Kidding aside po, maging ako po ay excited sa matatanggap nyo po ngayong araw. Pero hayaan nyo po munang batiin ko ang nasa likod ng napakagandang programang ito. Ang modelo po ng kagalingan at kasipagan ng lalawigan ng Quezon. Palakpakan po natin, Gov. Dr. Helen Tan. Pagamat po wala ang kanya pong laging kapartner, kabalikatan ng ating Vice Governor, Third Alcala, palakpakan po natin. Ang amin pong kapartner na siyang dahilan kung bakit may pondo tayo ngayong araw, palakpakan po natin ng ating Peso Manager, Ma'am Jen Aguirre. Ang inyo pong kapartner simula pa nung una hanggang kanina pong madaling araw, puyat na puyat. Palakpakan po natin sila Ma'am Glenda at ang 4K Party List. Ayan. Siyempre po, palakpakan din po natin ang nag-training sa inyo, si Sir Rob po. Ayan. Salamat Sir Rob. At siyempre, hindi ko po makakalimutan ang ating mga stand satellite offices, ang ating mga municipal coordinators and district officers na nandito. Palakpakan naman po natin. Talagang hatid sundo po kayo. Spoiled na spoiled. Ano po? At siyempre, sa inyo pong lahat na naririto ngayong araw, sa atin pong 620 beneficiary po ng stand-on skills, palakpakan po natin. Sa atin pong 665 beneficiary ng Sustainable Livelihood Program, palakpakan po natin. Ayan. Kung hindi nyo po na itatanong, halos kababalik ko lamang po ng pagtatrabaho. Ako po naoperahan. Ako'y 2 linggong nasa ospital. Ano po? At habang nasa ospital ako, baliban sa mga trabaho, nag-check po ako ng TikTok at doon meron akong napakinggan, meron akong nabasa at gusto ko siyang i-share sa inyo. Ang nakita ko po doon sabi, bakit ang mga bata ang ginagamit sa pagsusulat ay lapis? Bakit po? Oo, kasi bata ka pa. Tinuturo ng eskwelahan na kapag ikaw bata pa, wala ka pa sa tamang edad, yung mga pagkakamali mo, madali mo pang mabubura. Ano po? Pero bakit daw ang mga matatanda, ang ginagamit na po ay ballpen? Bakit? Kasi alam na natin ang tama sa mali. Mahirap nang burahin. At itong ating programang ito po ay isang napakalaking oportunidad. Ano po? Binigyan po kayo ng kasanayan. Tama po ba? Kayo po ay nag-training. Ang laking tulong na po noon. Ngayon po, kayo'y bibigyan ng kagamitan. Malaking tulong po ba yun o hindi? Malaking tulong po. Naniniwala po ako na ito naman ay hindi kaagad ninyo magiging major source of income. Tama po ba? Magsisimula ito sa pagiging hobby o di naman kaya ay sideline. Hanggang sa makapanyo ang merkado at makita nyo, aba, nagugustuhan pala ng merkado ang aking produkto. Mamaya po, pipirma kayo ng pledge of commitment. Commitment po sa amin. Na ang itong mga gamit po na ito ay gagamitin ninyo sa inyong negosyo at gagamitin nyo po sa tama. Anong gagamitin nyo sa pagpirma? Ballpen. Ibig sabihin, naiintindihan at nagko-commit kayo. Ano po, tama po ba? Alam nyo, ang pinakamahirap sa lahat ay yung walang naniniwala sa inyo. Pero ngayong araw, ang naniniwala po sa inyo ay ina ng ating lalawigan. Palakpakan po naman natin, Gov. Helen. Ibigay nyo lamang po ang inyong commitment sa amin. At lagi nga pong sinasabi ni Gov,
sure, kapag maganda ang negosyo, hindi lamang po yan ang ibibigay sa inyo ni Gob. Patunayan nyo lamang po sa amin na nagtutuloy-tuloy ang inyong negosyo at lagi nyong tatandaan, ang negosyo po na ipapamana yan sa anak. Ano po? Pag napalago, napaganda ninyo ang kita ninyo, maaari ninyong ipamana sa inyong anak ang inyong negosyo. At the same time, kami po sa aming unit, sa livelihood department po natin, kapag maganda na ang tinatakbo ng inyong business at nagugustuhan talaga ng ating mga consumer, huwag po kayo mag-atubiling lumapit sa amin, sir. Nagugustuhan na ang aming mga produkto at ipapasok po natin yan sa ating mga partner supermarket katulad ng Walter Mart Candelaria po. Meron na pong ilang mga 4K beneficiaries po na nagdadala na ng produkto sa Walter Mart. At kausap ko po, bago po ako maoperahan, ang SM. Interested na rin po silang makipag-partner sa atin. So, nandyan ang kagamitan, nandyan ang kaalaman, ang merkado ibibigay namin. Ang kailangan na lang namin sa inyo, commitment. Kaya muli, itaas natin ang ating mga kamay sa kanan, tapikin nyo yung nasa kaliwa ninyo, sabihin nyo po, huwag mong ibebenta. Yung mga nasa kanan ninyo, tapikin nyo yung mga nasa kanan. Ayan, sabihin nyo, huwag nyong ibebenta ang kits. Yung nasa kaliwa, tapikin na nasa kaliwa, sabihin nyo, nakakahiya. Thank you so much po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po, Sir Lawrence Velasco. Palakpakan po natin, kakatatapos lang ho ng opera, nagbalik na agad sa trabaho. Bago ho natin pakinggan ang mensahe ng ating pong ina ng lalawigan, balikan po natin yung mga kaganapan sa inyong home training. Panoorin po natin ang audiovisual po na ito.
Palakpakan po natin ang inyong mga sarili. At nakita ko hong inaabangan ninyo ang inyong sarili doon sa video. Kayo talaga, inispatan nyo yung sarili ninyo. Sino nakita yung sarili sa video? Ayan. Oh. Gagayahin ko si Ma'am Jen. Taas ho ang kanang kamay. Taas ang kanang kamay. Sabi ni Ma'am Jen, batiin nyo daw ng maligayang Pasko ang inyong katabi. Sige, batiin nyo. Taas ang kaliwang kamay. Tapikin ang katabi. Sabihin mo, pahingi ng aginaldo. Sabi mo, ikaw ay aginaldo, pahingi ng aginaldo sa atin, ha? Okay. Ang susunod na magbibigay ng mensahe ang ating pinakahihintay. Patuloy yung humahanap at gumagawa ng pamamaraan para ho sa mga sustainableng pangkabuhayang programa sa atin pong lalawigan. Wala pong iba ang ating ina ng lalawigan. Palakpakan po natin, Governor Dr. Helen Tan. Thank you, Dave. Good morning! Kumain na kayo? Ay, salamat. Ako hindi pa. Anyway, babati lang po ako na mabilis sa ating mga masisipag na kasama dito sa Kapitolyo. Sila ay isa sa mga assets natin para makapagbigay ng magandang programa, lalo na sa paano patataasin ang antas ng pamumuhay ng mamamayan sa Quezon. Yun ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng kaalaman at kakayanan. So, ina-empower namin kayo nang gagamitin ninyo para po kayo ay magkaroon ng hanap buhay. Bukod pa doon, yung trabaho like mga job fair, yung mga skills training namin na ginagawa na programa, and linking them doon sa mga pwede nilang pagtrabahuhan, no? So, batiin po natin, Ma'am Jen, palakpakan natin, ating peso manager, at saka si Sir Lawrence, ang ating project development officer under my office, no? So, kailan tayo nagsimula? Si Sir Lawrence, April, si Ma'am Jen, May. Magkasunod lang silang dalawa. Si Sir Lawrence, galing sa DTI. Si Ma'am Jen, galing sa DOLE. O, yung mga dating beneficiary ng DOLE, yan ay mga nilambingan ko na baka gusto magtrabaho sa Kapitolyo, di ba? At we're lucky na pinagbigyan nila at binigyan nila ng consideration bilang mga taga Quezon na matulungan ako. Kasi ang dami kong iniisip na mga programa, hindi ko magawa dahil ang dami kong trabaho, no? So, kailangan ko ng mga taong tututok. Kailangan ko rin ng mga taong katulong ko para mag-isip. Di ba? Kahit governor ako, hindi naman ako pinakamagaling sa mundong ito, di ba? Lahat ng tao, laging kailangan ng kasama. Tama? So, palakpakan natin, Ma'am Jen, at saka Sir Lawrence, no? Palakpakan din natin ang ating kasama nung una pa para sa pagsusulong ng kagalingan ng kababaihan. Una sa bayan namin sa Gumaca hanggang naging distrito hanggang naging buong Quezon. Palakpakan natin Ma'am Glenda Alpuerto, ating kasama at ngayon ay nagsusulong para sa kagalingan ng kababaihan through the 4K party list. Again, palakpakan natin sa Ma'am Glenda. Si Sir Robinson, palakpakan natin ever since ka-partner ko for mga training program sa district pa natin, no? So eto na, kayo po ba excited? Matagal-tagal na hintayan, no? Matagal kayong naghintay, pero katulad ng sinabi namin, kami naman ay hindi nakakalimot na meron kaming obligasyon na dapat gawin. Ganon po kami. Ako personally ganon. Ano pa ang naiwan ninyo? Diba? Alin pa ang hindi nagagawa? No? So maraming salamat sa inyong pangunawa dahil ang matyagang naghihintay, yan, ay may biyaya. Kaya ito po ay papalakpakan nyo sapagkat katulong ko para sa pondo na maibigay ito ang ating minamahal na Vice Governor 3rd Alcala. Wala lang si Vice Gov. Mag-isa lang ako ngayong araw na to, no? So anyway,
I think lahat ng payo na ibigay na sa inyo, no? At narinig nyo na din lahat ng mga sinasabi ko na mga payo. Unahin ko ito, mamaya puntahan ko yung mga nasa gilid natin kasi ibang programa naman po sila sa inyo, no? So, pareho lang yung mensahe ko for you at saka yung mga beneficiaries natin ng Sustainable Livelihood Program from the SWD, no? Ang lahat ng ibinibigay po sa inyo, pagpapala, no? Nasa sa inyo na paano nyo po payayabungin yan. So, kayo po'y mapalad sapagkat dati, pag nagbibigay po kami per group, nagsishare po sila. Di po ba? Tingnan nyo naman ang evolution of the program. Nung una, 15 yatang grupo, isa lang gamit ang binibigay namin na set. Ganyan po talagang taghirap, di po ba? Pero lagi ko po sabi sa kanila, nagsimula nga kami sa 5,000 puhunan sa Gumaka. Nakita nyo na, yung nakapost sa party list Facebook page ng 4K. Meron silang tahian sa Gumaka, matagal na po yun. Hindi ko lang masyadong na-feature. Pero yun po, from training to makina to lugar kung saan sila, pati pambili ng tela na panimula at saka sinulid, lahat-lahat yan binigay namin. And look at them. Diba? Maraming struggle, marami silang struggle, pero hindi sumusuko. So eto, mamaya manunumpa kayo na hindi nyo ibebenta ito. Alam mo, may kwento po ako dyan Sabi ko, di po ba pagka mga Christmas party, gusto nyo may raffle? Pagkatapos, ilan yung nagsabi sa akin, nanalo ng ref at saka ng television. Sabi sa akin, doktora, alam mo, nabili ko ng mura yung pinanalunan nung paraffle mo, may mukha mo pa nga. Sabi ko really? Tapos, di po ba Christmas season ngayon, no? Ang daming nanghingi ng paraffle. Sabi ko kay Ma'am Rose Ann, yung aking chief of staff, kailangan ba natin magparapol ng television? Sabi ko ganun, kasi baka parang lahat ng tao may television sa bahay. Sino walang TV? Ay! Dito pala dapat nagpaparapol. Sabi ko, parang lahat ng tao may television, may refrigerator, ganyan, no? So, wag nyo namang maibenta itong oven toaster na ito, itong burner na ito, at kung ano man, mga gamit pa na inyong tatanggapin, ha? Maaalala nyo ako. At I'm sure, pag binenta nyo yan, meron na namang sasalubong sa akin. At sasabihin, doktora, nabili ko yung ibinigay mo. Ay di ganitong gagawin ko na ngayon, iimbestigahan ko na. At sasabihin ko, sino pong pangalan ng nagbenta sa iyo? Yan. No? So, ito po'y binibigay sa inyo dahil gusto naming kompletohin ang sangkap. Di ba tinuruan po kayo? Meron na kayong kaalaman. I'm sure naisip nyo na paano nyo gagamitin yung kaalaman. Pero, wala kayong gamit. Diba? Wala kayong ref. Patuturuan ko po ng repairs and ano yung asawa nyo para i-repair. So, eto na yung kulang sa inyo. Yung gamit kung papaano po ninyo magagamit yung kaalaman na ibinigay po sa inyo. Okay? So again, palakpakan nyo po ang provincial government. Okay? So kayo lahat ay 620 individuals. May gagawa ng karne. Ano nga? Meat processing. Tama, diba? Yung ating and the rest, kumpleto ang sangkap. Hand washing, dishwashing, soap making, perfume making, lahat to kumpleto. Okay, sige. Cake. Meron siyang flour. Okay, tamo. Wala siyang flour, wala siyang itlog. Hindi ako marunong mag-bake.
As in, wala po kung alam lutuin, no? Pero, kailangan niya yan. So, yung meat processing lang at saka cake, sir, ang utang ko, no? Si Sir Lawrence ang bahala dyan, okay? Para sa beneficiaries. Pupunta po ako, pakinggan nyo itong mga to kasi pangarap nyong maging beneficiary nito. Kayo po ay beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program. Tama po? Matanong ko nga, nasa na mga taga-Candelaria? Yan, 80 kayo. Mga taga-Lucena, 112. Yan. Mga taga-Dolores, 67. Yan. Mga taga-San Antonio, 160. Yan. Tapos, Sariaya, 115. Saan yung mga taga-Sariaya? And ang taga-Chaong, 131. Yan. Okay. So, na-orient. Ito po medyo mabusisi. Tama? Ang preparation. Hindi basta ibibigay sa inyo ang cash. Tama po ba? Dumaan kayo sa paghahanda. Hindi ito basta dole out na bibigay sa iyo ang cash. Sige na nga, bibili ako ng bigas and that's it. Meron ka ng bigasan. Tama po ba? Kayo po ay kinakausap ng focal person ng DSWD. O, papalakpakan muna natin si Secretary Rex Gatchalian sapagkat ito po ay personal kong hiniling sa kanya na baka po pwedeng mabigyan po ng pondo. Okay? Para po sa SLP na ang mag-i-implement ay provincial government, no? In partnership sa kanila. So, kayo po ay may bigasan, may rice and feed supply, may agri-farming, may general merchandise. Merong community store, merong frozen products, meron ding rice trading. Ano pang meron? Karamihan ay merong rice and feeds. So karamihan sa inyo ay retailing business. Magbebenta kayo ng produkto. Okay? At ang pondo ay ibibigay directly sa inyo. Kaya kayo pinatawag ko na, sinabay ko na po dito sapagkat hindi ko na po kayo makikita. Matatanggap nyo ang pondo anytime next week. Okay? Wala sa amin ang pondo, nasa DSWD. Talaga pong every other week ay akin pong kinukulit. Tapos, nung Monday, sabi ko, Sek, wala pa rin po yung SLP. Ay, kailan po kaya matatanggap? Alam nyo na, pagka ang pondo, ang hirap ng proseso, no? So, sinabi niya sa akin, inaayos lang, and yan ay may matatanggap na ang mga beneficiaries. Ang akin pong bilin sa inyo, ito po ay maraming naghahangad na maging beneficiaries nito, pero kayo po ang nakatanggap. So, papahalagahan niyo po, no? Na? Sir Lawrence, magkano matatanggap nila? Total po na ay 10 million para sa 32 Hindi. groups. Halimbawa, isang grupo ng bigasan. I-multiply po natin sa number of benef. Halimbawa, example lang ako ha, taga-Chaong to. Nasaan yung magkakagrupo sa Chaong? Taas po. Sa grupo ba kayo? Wait. Yung magkasama sa barangay lang, isang barangay. Taas ang kamay. Ilan kayo? 15,000 times 21. Tama po? That's how much? Di ako magaling sa math. Ang matatanggap nyo ay 315,000. Palakpak. Bakit? Dapat pinapalakpakan ng malakas. Alam niyo po kung bakit?
Alam niyo po, lahat ng pangkabuhayan kong ibinigay doon sa distrito namin noong 2013, nung nagsimula ako sa barangay. Sa maniwala kahit sa hindi, dahil yun ay sarili ko pong pera. Yun ay akin talagang pinaghihirapan, no? Yung 442 barangays sa aming distrito, ang kaya ko lang ibigay, 5,000. Imagine mo, sa isang barangay, makatanggap ng 315,000 at individually, 15,000. Di po ba, nanay? Saan ka makakatisot noon? Kanya, ang bilin ko po sa inyo, ang tagumpay po ng inyo pong papasukin na pangkabuhayan ay sa inyo din po manggagaling. Halimbawa, kung bigas po ang inyong ibebenta, lahat kayo nakain ng kanin, ay baka naman kayo'y bumili pa sa bayan ng bigas. Ay may tinda na nga kayong bigas. Tama po ba? Oo. At hihikayatin lahat ng kamag-anak, doon na bibili ng bigas. Ibig sabihin, ipapatronize nyo ang sarili nyong hanap buhay. Pero ang pinaka-importante ay nagbabayad kayo. Baka sabihin nyo, ay ako naman ay membro niyan. Ako isa sa may-ari niyan. Kukuha ako ng 1 kilong bigas. Alam nyo po, pag nagpapa-ospital ako sa ospital namin, ultimong 5 binabayadan po namin. Pag po kumakain ako doon sa restaurant namin, binabayadan ko po ang kinakain namin. Pag po ako'y magpapakulay ng buhok, sa parlor ko sa Manila, binabayaran ko po ang aking pagpapa-parlor. So kasama po yon sa inyo pong disiplina, di po ba? At pinapahalagahan yung mga batas, polisiya na gagawin po ng grupo ninyo. Ibig sabihin, hindi pwedeng may exemption. Tama po ba? Pagka ang sabi, magbabayad ng 1 linggo, sisikaping magbabayad sa 1 linggo. Tama po ba? So, alam niyo po yung project na ito ng DSWD, minomonitor. Naalala ko po, ako po'y nagbigay ng bigasan sa Alabat. Hindi pa po ako elected. Kasi ano yan, advocacy namin ng asawa ko eh. Eh di may humingi po na isang grupo ng bigasan. Parang 20 sacks ng bigas. Ang pinadala ko, yung 50 kilos ba yung pinakamalaki? Okay. Tapos, sabi ko, pwede po bang may pinakisuyuan ako to check kung kumusta na yung bigasan? Ay, yung pinagbigyan ko. Nagalit. Ibinigay ko na daw, ay pinakikialaman ko pa. Napatawa naman ako. Sabi ko, siya, di wag pakialaman. Diba nanay, ano? Ako naman, ang purpose ko, pagka po katulad ko na yung kinuwento ko po na binigay ko doon sa 442 barangay sa district namin, 5,000, meron pa yung mga benefits, may mga incentives akong binibigay. Siyempre, ang aking kaligayahan, pagka nakita ko na yung pinagbigyan ko ay umaasenso, kumikita, di po ba? Pagka nalulugi, syempre kasama ko sa nalulungkot. Di ba? Ba't kasama yun sa business? Lahat ng mga kwento kahit sa TikTok, napapanood nyo yun, di ba? Nagsishare sila, marami silang pinagdadaanan. Huwag kang susuko. Ay, ang dami ko pong 5,000, nawala ang 5,000. Di man ako sumuko, hingi uli. Hingi po uli. Ay, pero sabi ko, ano nangyari? Nawala po yung treasurer. Ay, di nagastos po ng treasurer. Tinanong ko naman treasurer, ano po nangyari? Ay, kasi po yung anak ko po yung nagkasakit. Ganito, tuturuan ko kayo. Maraming programa ang gobyerno.
kayo lang ay dapat ay masigasig. At saka tinatanggap nyo sa sarili nyo na kailangan nyo ng tulong. Tama po ba? Katulad, nagkasakit. Sabi ko, may programa nga ako para makapagbigay ng pinansyal na tulong pag nagkasakit. Sana hindi mo muna ginastos. Di mo naman sinabi na kailangan mo kako ng assistance. O, so sa inyo, ganun din. Yung perang ibibigay sa inyo at kinita ninyo, huwag nyo munang una. Yung puhunan nyo, unti-unti nyong kinukuha. Naku, pagkatapos ng isang buwan, naubos na. Nag-away-away yung magkakasama. Ito pa naman mga babae, ay sus! Tama ba? Mabuti may lalaki dito. Referee. Alam mo na mga babae, ganyan, di ba? Eh, kasi ito si Mare, ganyan. Ganyan. So, alam nyo, marami nang nasira ang relasyon ng dahil sa pera. Ang pamilya nga, naghihiwa-hiwalay ng dahil sa pera, ay lalo na kung hindi kayo magkapamilya, di ba? Okay. Lahat ng bagay, biling ko po sa inyo, pinag-uusapan. Tama po ba? Walang masyadong issue dapat, no? Basta ang layunin ay kikita ang inyong samahan. Tama po ba? Magtutulungan kayo. Hindi po nawawala ang issue. Pero depende po yan sa inyo kung gusto ninyong mabuhay araw-araw na may issue. Ayaw ko po ayaw ng issue. Yung kasambahay namin, ang daming issue tungkol sa kanyang kasama sa bahay. Hindi po tungkol sa akin. Sabi ko, kayo ba'y walang magawa dito sa bahay kung hindi magsilipan lahat? So, sa business, ganyan po, no? So, isipin nyo ngayon, kayo'y mga negosyante. Tama ba? Biruin mong humawak ka ng 300,000 na puhunan, pag sa bangko, mag-i-interest ka pa. Di po ba sa bangko lang nakakakuha ng ganong kalaki na puhunan? Kaya po, gagalingan nyo. Sapagkat pag ginalingan nyo, pepremyohan ko kayo. Kasama kayo. Diba? At saka ako kasi, pag nakita kong magaling yung aking tinutulungan, lalo akong natutuwang tulungan. Tama po ba? I'm sure ganun din po ang gobyerno. Pag nakita nila na successful kayo, nagagamit nyo, napapakinabangan nyo, tutulungan uli kayo. Diba? Ibig sabihin, hindi po to one time. And that's it. Diba? So, patunayan ninyo na hindi po nasayang yung ibinigay ng pamahalaan sa inyo. Okay po? Okay? Okay? O yan. Panghuli, sabi ko po kay Sir Lawrence, hindi lang naman po kayo ang beneficiaries ng program. Madami na po na beneficiaries. So sabi ko kay Sir Lawrence, tsaka kay Ma'am Jen, gagawa tayo ng asosasyon ng masisipag ng Quezon. Tama ba? Ha? Abay, ayaw sumagot. O yan. Hindi, gagawa tayo ng association, tayo yung mga beneficiaries, tapos, sige lang, kanya-kanya tayo ng stories, no? Tapos, titingnan natin anong nangyayari, tama po ba? So, di bale, next year, ilo-launch po namin yan. Lahat ng beneficiaries ng program, magtitipon-tipon, magkukumustahan, magbebentahan, mabentahan ng katabi. Tama po ba? Ang tagal! Doon po kayo humarap. Ayan po, ayan. Yan, okay. So, pangwakas na. Aking mensahe, kilala niyo po ba yung samahan ng 4K? Yan. Gusto kong ibalita sa inyo na sila po ay
pinayagan ng COMELEC na sumali sa susunod na hahalalan bilang isang party list. Yes. Alam niyo po ba na ang party list ay isang batas? Okay? At pag bumoboto po kayo ng party list, ang ibinoboto niyo po ay ang samahan, hindi ang tao. Ang sinasamahan niyo po ay ang prinsipyo at advokasya ng samahan, hindi po yung tao. Tama po? Okay. Ang party list po'y ginawa para magkaroon ng boses sa Kongreso ang marginalized sector, disadvantaged sector. Sila yung naaapi, naaabuso, na pagsasamantalahan. Tama po? At alam niyo po ba, sa Pilipinas, sa ating lalawigan, sa ating rehiyon, tuwi pong may meeting kami ng Regional Peace and Order Council meeting. Ang ipinapakitang datos ng PNP, number 2 or number 3 sa krimen, violent crimes na nangyayari sa ating region at probably sa buong bansa ay pang-aabuso sa kababaihan, rape, ang number 2 or number 3. Imagine nyo po yun. Tayo po'y 2024 na, 20th century. Nung unang panahon, usapin na yan. Hanggang ngayon, usapin pa rin po yan. Ibig sabihin, ang kababaihan ay isang marginalized sector. Tama po ba? At dapat, ang nagre-represent sa isang samahan ay kasama ng isang samahan. Para maipadinig mo ang boses ng samahan sa Kongreso, ikaw mismo dapat kasama na kumakain, nakakasalumuha, nakakausap ng sektor na iyong inire-represent. Yun po ang party list system. Kaya proud po ako sa samahan nyo. Kayo po'y nasa barangay. Tama ba? Lehitimo na isa po kayong organisasyon. At may magbabalik po sa inyo ng tulong. Tama? Dahil alam kung ano ang kailangan nyo. So po, pwede po ba matulungan nyo ang party list ng ating lalawigan? Ang 4K? Yan. Number 90 po sa balota yan. Huwag niyong kalimutan. Nasa likod. Unahin niyo na po yung likod. At baka makalimutan niyo. Okay? Yan. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Kami po ni Vice Governor ay mananatili na Governor at Vice Governor ninyo. Sa mga taga 3rd District, sana matulungan nyo din ang ating kabalikatan doon. Walang iba kung hindi si Kong Reynan Arrogancia. Yan. Tama ba? Wala namang kalaban si Kong Mark. Sa 1st District, wala po, walang kalaban. Si Attorney Mike, wala ding kalaban. Sabi nila, ang lungkot naman, walang labanan. Tama ba? May nagsabi po sa akin noon eh. Lungkot naman, Gob. Walang parang di man lang exciting. Wala kang kalaban. Sabi ko, hindi, meron po akong kalaban. 3. Si Vice Gob yata, 5 ang kalaban eh. Kanya lang, hindi nyo kilala. Kami na lang yung inyong suportahan kasi kilala nyo kami. Diba? So, yun lang po. So, good luck and God bless you kasi talagang ito pasalamat. It's a blessing, no? So, advance Merry Christmas po sa inyong lahat at mag-iingat kayo pag-uwi. Good luck po sa inyo. Maraming salamat po sa ating minamahal na ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan po natin.
Susunod po ang lahat ay ating inaniyahan tumayo. O nga pala, nabanggit po ni Ma'am yung 4K party list. Baka malito kayo ha. Isa lang ho ang party list pag ho tayo bumoboto ha. Isa lang, 4K lang, 90. Number 90 ha. Atin to. Tayo po tayong lahat para po sa ating pledge of commitment na pangungunahan po ni Governor Dr. Helen Tan. May kopya po ba kayo? Ayan, sige, pakilabas po ang inyong kopya. At susundan niyo po ako. Tataas ang kanang kamay. Taas po ang kanang kamay. Ayan. At lalakasan po natin ang ating boses, ha? Lakasan po natin. Okay. Pledge of commitment. Ako si banggitin ng pangalan. Mula sa bayan ng banggitin ng bayan. Bilang isang benepisyaryo ng Stand on Skills, Trabaho at Negosyo Program, miyembro ng aking pamilya at bahagi ng lipunan, ay nangangakong gagawin ang aking makakaya upang mapagalagaan ang mga biyayang ipinagkaloob ng pamahalaang lalawigan ng Quezon. Ako ay nangangako na gagamitin ko ng buong husay ang aking talino at kakayahan upang makatulong ako sa pagpapaunlad ng pang-ekonomiyang kalagayan ng aking pamilya at pamayanan. Sa mga hangaring ito, tulungan nawa ako ng may kapal. Yan. Sige po. Maraming salamat po na tayo. at nangangako na hindi ibibenta sa online. Babantayan ko yun. Okay. Ngayon naman ma'am, tayo po idadako na po mga kasama sa atin pong pamamahagi ng livelihood kits. Ito po ay seremonya lang. Ano, per program po ang ating tatawagin. Unahin po natin ang mga nag-training ng beauty care. Lahat po na nag-training ng beauty care atin pong tinatawagan. Tama ba? Okay. Sige po. Meron po tayong 83 na training po ng beauty care. At sige po, unahin po natin ay ang beauty care. Meron pong taga-Lukban. Lukban po muna, Lukban. Halip po kayo, Lukban. Nandyan po ba, Lukban? Nandyan po, Lukban? Wala po. Nasa likod. Halina po kayo. Beauty care po ng Lukban. Pitogo. Nandyan po ang beauty care ng Pitogo. Halina po kayo. Dito na po kayo. Tanggapin nyo na po yung mga livelihood kits po. Sige po. Pwede na po kayong umupo. Pwede na po kayong umupo. Yan. Kasha pa ba yung ano? Yan. Ano lang po ito? Seremonya lang po ito. Pero yung mga nagpicture, lahat po kayo syempre, kahit hindi ho nagpicture, makakatanggap ho ng ating livelihood kits. Kasama ho sa mga nag-training ng beauty care ay ang Lucena. Kasama rin po ang Pitogo. Yun lang po. Wala palang Lukban. Ako pala yung nagkamali. Sorry. Kaya pala walang Lukban na natayo, mali pala ang nabasa ko. Wala po palang Lukban, ma'am. Meat processing po pala ang Lukban. Lucena po ang may beauty care. Pero tayo po idadako na sa meat processing po. Meat processing.
Meat processing, tinatawagan po natin ang benepisaryo mula po sa Agdangan. Yan. Sige po, kayo na lang. Mas malapit po kayo. Sige po, kayo na lang. Anong bayan? San Antonio. Sige po, San Antonio na lang po ang magsiseremonyal. Para hindi na ho tumayo yung mga taga-Agdangan. Susunod po ay ang fish processing. Sino pong pinakamalapit? Fish processing. Nasaan po kayo? Sariaya. Sige po. Ali po kayo. Ay, Padre Burgos yata ito. Sige po. Ali po kayo. Sige, sama na po kayo. Pare-pareho. Thank you. Sunod po ay ang fish processing. Yan. Gob, dyan na lang din po kayo kasi yan din po yung ibimigay sa kanilang gamit. Sige po, lapit po kayo. Ito po yung mula sa Padre Burgos at saka sa Riyaya. Ano ho? Sa fish processing, tayo po ay merong 75 na beneficiaries ho ng ating hong livelihood kits. Sa kabila po yung iba. Yan po. Yan na rin po yun, ma'am. Yan na rin po. So, ang kagamitan ho ninyo ay same lang din po nung sa meat processing. Magkaiba lang yung pinaprocess ninyo. So, pwede pala, no? Yung din ang magmi-meat process din sila, no? Double pra. Pwede hong umupo yung mga malalakas pa ho ang tuhod. Yung mga cute, umupo na lang po yung mga cute. Yeah. Yeah. Okay, smile po tayo. Susunod po ay ang soap making. Sino ho mga soap making natin? Anong bayan po kayo para malapit? Lucena. O, sige po. Ay, sige po, sige po. Sama na po kayo. Ha? Candelaria. Sige po. Ano po kayo? Soap making ang kasunod. Dito. Dito. Hali po kayo. Soap making mula po sa bayan ng Candelaria at Lucena. Okay, sige po. Dito po. Yan, dito. Sir Rob, tama ba? Dito. Okay. Soap making po natin. Sige po. Sa soap making, tayo po ay merong mga Stand on Skills beneficiaries na 40 beneficiaries po ng soap making. Ito po ay herbal soap, ma'am, ang kanilang ginagawa. Herbal soap. Yan, sige po. Yan po ay mula, buhat po yan sa Candelaria, sa Riyaya, at saka po sa Lucena. Yan. Sige po, pasok po. Ay. Hindi po. Taga-picture lang daw, taga-picture. Kasunod po ay ang perfume making. Nasaan po ang perfume making? Okay. Ano na lang, yung malapit na lang ho. Kahit ilan lang ho, para hindi na kayo. Pagbilaw na lang siguro sa perfume making. Nasaan po pagbilaw? Perfume making. Kayo na lang po, para hindi na ho bumaba yung mga nasa taas. Wow. Herbal soap ang kanilang ginagawa. Perfume making. Sige po, pagbilaw. Pagbilaw po, perfume making. Thank you. Sa perfume making, tayo po ay merong mga beneficiaryo na 118. Uy, madami yung perfume making natin. At ito ay mula sa mga bayan ng Pagbilao, Dolores, San Antonio, Sariaya, Chaong, tsaka Unisan. Yan. Yan ho ang mga pinanggalingan ng atin ho, mga
Susunod po ay ang household services. Household services po natin. Sinong malapit? Household services. Kayo po? Household? Sige po, ali po kayo. Household services. Household services po. Dito po kayo. Household services. Ito naman po yung mga gumagawa ng dishwashing liquid, mga detergent powder. Ayan. Picture lang po tayo, picture. Tinatawagan na rin po natin ng unisan para ho sa cake making. Ay, nasubo pa, sorry ho. Congratulations, household services. Thank you. Sunod po ang unisan. Halina po kayo. Cake making. Nasaan po ang cake making ng unisan? Halina po kayo. Para po sa ating cake making. Wow. Halina po kayo. Sa household services po natin, tayo po ay merong beneficiaryo na all in all ay 45. Sa cake making naman, meron ho tayong 20 o 20 beneficiaryo ng cake making at ito po ay mula sa bayan po ng Unisan. Wow! At sila po ay nagbebenta na rin, ma'am. Nagbabagsak daw po sila sa mga bakeries ng kanila pong mga cake. Yes. Okay. Picture po tayo mula sa Unisan. Dito po tayo. Yeah, hey, thank you. Congratulations po sa inyong lahat. So, ang pinagkaiba ho natin, ang magandang balita, lahat ho kayo individually ay makakatanggap ho ng ating livelihood kits. Ibig sabihin, sa kada isang tao, isang set ng livelihood kit ang matatanggap ninyo. Okay? Sa meat processing, before kasi, ang ginagawa ho natin sa meat processing, ano yan, grupo, tatlong miyembro sa isang grupo, nagkahati-hati ho dun sa gamit o magkakashare ho sila sa gamit. Dito, individual na ho yan. Palakpakan po natin ang Provincial Government of Quezon sa pangunguna po yan ni Governor Dr. Helen Tanwa. At pwede ho bang maaniyahang tumayo ang lahat? Sige po, tayo po tayong lahat.